Ngayon ay sasagutin natin ang isang napakagandang katanungan mula sa ating ka-TH na si June Fabregas. Ito mismo ang kanyang komento. Sabi niya, "Magandang araw po. Napakarami ko pong natututunan sa inyong mga video. Sir Elmo, maaari po ba ninyong gawan ng video ang site namin dito sa aming lugar? Mayroon po kaming natagpuang estatwa na mukha ng tao. Kompleto ang dalawang mata, kilay, ilong at bibig. Nakabaon po ito sa lupa at tila nakayuko. Ang mga mata nito ay nakatingin sa mismong kinatatayuan o kinabaunan nito. Nang hukayin namin ito ng may 1 metrong lalim, napansin naming naging malambot at malangsa ang lupa at tila naging abo ang texture nito. Ano po ang maipapayo ninyo sa aming site? Mayroon po kaya itong item deposit sa ilalim? Dapat po ba naming ituloy ang paghuhukay? Maraming salamat at more power po." Ayan, isang estatwang nakatingin sa sariling paanan at malangsang lupa. Pag-usapan natin ang mga marka na ito, mga ka-TH. Kapag nakakita ka ng ganitong klaseng artifact sa inyong site, hindi ito dapat binabaliwala dahil bawat detalye mula sa direksyon ng tingin hanggang sa amoy at texture ng lupa ay may mabigat na kwentong gustong iparating sa atin. Kaya rekta na tayo sa ating main topic para masuri natin kung ito na nga ba ang daan patungo sa inaasam nating deposito. At simulan natin sa estatwang nakayuko at ang direksyon ng paningin nito. Dito sa Pilipinas, napakaraming kwento at aktwal na karanasan tungkol sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Bilang isang treasure hunter na nag-a-analyze ng mga ganitong sitwasyon, ang unang pumukaw sa aking pansin ay ang mismong anyo ng estatwa. Sinasabi na ang estatwa ay mukha ng tao na kumpleto ang detalye. May mata, kilay, ilong at bibig, at ang pinaka-critical sa lahat, ito ay nakayuko at ang mga mata ay nakatingin sa mismong kinabaunan nito. Sa larangan ng pagbabasa ng mga marka, ang direksyon ng paningin ng isang marker, lalo na kung ito ay mukha ng tao o hayop, ay isa sa pinakadirektang gabay na iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang mga mata ng marka ay nagsisilbing arrow o palasok. Kadalasan, kung ang estatwa ay nakatingin sa malayo, itinuturo nito ang susunod na marker o kaya naman ay isang landmark sa paligid tulad ng malaking puno o kakaibang pormasyon ng bato. Ngunit sa kaso ng site ni ka-TH June, ang estatwa ay nakatingin sa kanyang sariling paanan. Ibig sabihin nito, mga ka-TH, napakalaki ng posibilidad na ang point of interest o ang mismong target area ay matatagpuan sa ilalim mismo ng estatwang iyon. Ito ay isang uri ng dead pointer. Hindi mo na kailangang maghanap pa sa kaliwa o kanan dahil ang mismong marker ay nagpapatunay na ang tinutumbok nito ay ang lupa kung saan ito nakatayo. Ang pagyuko nito ay isang paraan ng mga sundalong Hapon upang itago ang tunay na kahulugan sa mga karaniwang tao. Ngunit para sa atin na nag-a-analyze ng mga marka, ito ay isang malinaw na utos. At ang utos ay hukayin mo sa ilalim nito. Ngayon, ang pagkakadiscover sa estatwa sa lalim na humigit kumulang 1 metro ay isang napakahalagang indicator. Sa aking sariling pagbasa at karanasan, ang 1 metro ay ang karaniwang lalim kung saan nagsisimula mong matagpuan ang mga tinatawag nating initial markers o seal layers. Ang mga sundalong Hapon ay hindi basta-basta nagbaon ng kayamanan ni Yamashita sa ibabaw ng lupa. Karaniwan silang gumagawa ng mga layer o proteksyon.
Ang unang metro ng lupa ay madalas na binubuo ng natural na topsoil upang magsilbing camouflage. Kapag nalagpasan mo ang unang metrong ito at tumambad ang isang maingat na inukit na estatwa, nangangahulugan ito na pumasok na kayo sa disturbance zone o sa artificial layer na ginawa ng tao. Ang lalim na ito ang nagsisilbing panimulang hudyat na ang inyong hinuhukay ay hindi isang natural na formasyon, kundi isang sadyang ginawang impakan. Ngayon ay dito naman tayo sa pinaka-interesting at medyo nakatatakot na bahagi ng komento. Ang lupang naging malambot, malangsa, at nag-iba ang texture na tila naging abo. Kung susuriin natin ito sa tradisyonal na pamamaraan ng mga treasure hunter, ang pagbabago ng texture at amoy ng lupa ay isang selyo o seal. Bakit naging mukhang abo ang lupa? Ang lupang tila abo ay maaring isang artificial layer. Noong panahon ng digmaan, gumagamit ang mga sundalong Hapon ng iba't ibang materyales tulad ng abo, apog o lime o pinaghalong uling at buhangin bilang proteksyon. Ang layer na ito ay may dalawang pangunahing layunin. Una, upang protektahan ang deposito sa ilalim laban sa moisture o pagpasok ng tubig na maaring sumira sa mga kahon o sa mismong item. At ikalawa, bilang isang babala o indicator para sa kanila kung sakaling babalikan nila ang site. Ang pagiging malambot nito kumpara sa nakapaligid na siksik na lupa ay patunay na ang bahaging ito ay nahukay na noon at binalik lamang bilang backfill. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng malansang amoy? Dito sa Pilipinas, marami tayong kwento ng malansang lupa ay indikasyon ng mga kemikal na hinalo sa backfill. Maaring ito ay mga organikong material o mga lason tulad ng cyanide na sadyang inilagay ng mga sundalong Hapon bilang booby trap o proteksyon laban sa mga magnanakaw ng kagamitan. Ang kemikal na ito, kapag natitira sa loob ng mahabang panahon sa ilalim ng lupa na walang hangin, nagre-react at naglalabas ng kakaiba, masangsang o malangsang amoy kapag nahukay at nahanginan. Ngayon ay pag-usapan natin ang ating safety first. Dahil nabanggit ni ka-TH ang malansang amoy at ang texture na tila abo, ang aking pinakaunang maipapayo sa inyo mga ka-TH ay ang mag-ingat. Sa bawat paghuhukay, ang kaligtasan ng buhay ng bawat miyembro ng grupo ang pinakamahalaga. Ang kakaibang amoy na malangsa o kung minsan ay matamis-tamis ay maaaring indikasyon ng nakalalasong gas o kemikal. Kapag ang mga sundalong Hapon ay nagbaon ng kayamanan ni Yamashita, gumamit sila ng mga kemikal na nakamamatay kapag nasinghot sa loob ng isang saradong espasyo o pit. Ang abong texture naman ay maaaring may kasamang mga particles na mapanganib sa baga kapag nalanghap ng matagal. Huwag kayong bababa sa hukay ng walang sapat na proteksyon. Dahil alam natin na karamihan sa mga treasure hunter dito sa ating bansa ay walang mga modernong kagamitan tulad ng mga mamahaling industrial gas detectors. Maaari kayong gumamit ng mga praktikal na paraan. Magsuot ng makapal na mask o industrial respirator kung meron. Maglagay ng simpleng ventilation tulad ng blower o kahit improvised na pamaypay gamit ang sako upang patuloy na magkaroon ng sariwang hangin sa ilalim ng hukay. Kung makaramdam ng pagkahilo, pagsusuka o pananakit ng ulo, iwanan agad ang hukay at pahanginan ang site ng ilang araw. At ngayon, itutuloy pa ba ang paghuhukay? Kung ako ang tatanungin, batay sa aking kaalaman at sa mga detalyeng ibinahagi ni ka-TH June, ang sagot ko ay oo. May sapat na dahilan upang ituloy ang paghuhukay. Bakit?
Dahil ang mga sinyalis na nakita ni ka-TH ay hindi natural. Ang isang estatwa na may kumpletong mukha ng tao ay hindi gawa ng kalikasan. Ito ay masasabi kong man-made. Ang direksyon ng tingin nito na nakatutok sa sariling paanan ay isang napakalinaw na geometrical pointer. Dagdag pa rito ang pagbabago ng lupa na naging malambot, mukhang abo at may malansang amoy sa lalim ng 1 metro ay tugma sa mga kilalang pamamaraan ng pagbabaon ng deposito. Lahat ng ito ay matitinding indikasyon na may sadyang ginawang aktibidad sa ilalim ng lupang iyan. Ngunit ang paalala ko, ituloy ang pag-uukay ng may matinding pag-iingat at diskarte. Huwag pilitin ang mabilisang paghukay kung nararamdaman ninyong lumalakas ang amoy. Dahan-dahanin ang pagtanggal sa lupang abo at laging magmasid kung may iba pang maliliit na marka tulad ng uling, basag na banga o mga barya na maaring lumabas habang lumalalim kayo. At sa pangkalahatan, ang inyong site o ang site ni ka-TH June ay nagpapakita ng napaka-positibong sinyales. Ang kombinasyon ng man-made na estatwang nakayuko at ang artificial layer ng abong lupa na may kakaibang amoy ay bihirang magkamali pagdating sa treasure hunting dito sa Pilipinas. Mukhang nasa tamang landas si ka-TH patungo sa posibleng deposito o kayamanan ni Yamashita na nakatago sa ilalim. Kaya para kay ka-TH June, salamat sa pagbabahagi ng napagagandang kwentong ito mula sa inyong site. Sa ating mga ka-TH naman na nanonood ngayon, anong sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng malansang lupa at estatwang nakatingin sa ibaba? May nakaranas na ba sa inyo ng ganitong klaseng site? I-comment ninyo ang inyong mga opinion at karanasan sa ibaba para mapag-usapan natin. At dito na nagtatapos ang video na ito, mga ka-TH. At happy treasure hunting sa inyong lahat.